po sa pinangyarihan ng pagsabog si Marco Marcelo, segment producer ng GMA News. Marco, kumusta ang sitwasyon dyan sa ngayon? Hello po, ma'am. Yes. So far po, yung ongoing po yung retrieval operation po dun sa sa nangyari. Yung nagbagsakan po ng pader galing po dun sa condo unit po ng from Terendra po. Marco, narinig mo ba yung pagsabog? Nandyan ka ba nung nangyari ito o nung yes, matapos na lang? Dapat po kasi magdi-dinner po sana kami. Ngayon po, hinintay ko po yung mga kaibigan ko. Bigla po yun nga po yung lakas na pagsabog. So, akala ko parang normal lang. Kaso yung mga minadinig din po kasi kaming mga nabasag na mga glass po. Tapos yun nga, yumayanig din yung mga glass ng ibang shops po dito sa lugar. Okay, Marco, may nakita ba kayong usok o apoy dun sa condo unit o yung ang narinig nyo lang talaga pagsabog? Pagsabog lang po. Tapos po nung medyo tumakbo na rin po ako dun sa lugar, nakita ko po na yun po, marami pong nagkalat na babasagin po at saka mga durog na bato po. Okay. Wala pong usok. Walang usok? Wala po. Walang mga pulis dyan na nakakapagbigay ng anumang impormasyon kung ano ang sanhi nito sa ngayon? Wala pa po silang na-formulate kung ano po kayang posibleng nangyari. May hati po yung opinions, parang sabi po nung iba, baka daw po transformer, bomba. Pero hindi po sila wala rin po yung authorities, wala rin po silang maibigay na kung ano po yung pinagmulan po kaya nung pagsabog galing po dun sa condo yun. Okay. So, kung kinumpirma ni Nympha Ravelo kanina ng Double B na condo unit ito, and ikaw din mismo, condo unit ito, hindi ito parking floor, no, Marco? Hindi po, ma'am. Hindi po, ma'am. Okay. Kumusta ang crowd control sa lugar na yan sa ngayon at ang daloy ng traffic? Dapat ba iwasan muna yung lugar na yan habang may ginagawang investigasyon at clearing operations? Yes po. Close na po ng authorities, ma'am, yung kalsada, yung between Market po and Terendra. Close na naglagay na po sila ng police line. Tapos yung other side naman po, yung medyo malapit dun sa isang mall po, parang naman po, nakabarikada na po yung mga bumbero po ng Makati and Taguig po. Okay. Marco, nung bang may sumabog, meron ka bang naramdaman na pag gumalaw ba yung lupa o yung manig ba yung kinaroroonan nyo o pagsabog lang talaga? Malakas po talaga kasi parang yung mga establishment po dito nag-glass po yung pader, talagang nag-shake po sila. Tapos nung medyo lumapit po ako sa lugar, meron po kasi doon mga tindahan po ng wine, pasag po talaga yung po nila, yung kahit nasa ground floor o kahit nasa ground floor itong mga sinasabi mong damages, yung wine store at yung mga ibang tindahan dyan at sa fourth floor ng condo building nangyari yung pagsabog, nabasag yung mga salamin sa ground floor, tama? Opo. Sa halos katapat lang din po nung condo unit na sumabog, yung pong wine store. Okay, so basag po talaga. Ganun kalakas yung impact nito? Yes po, ma'am. Okay. Yung tipak-tipak ng bato o yung pader na nanggaling sa condo unit na siyang nakadagan dun sa dumadaan na delivery van, tipak-tipak o buong mga pader ang bumagsak? Marco? Isang buong pader po na parang tumilapon po talaga siya. As in, tumilapon siya na medyo alam mo pa rin na pader siya na galing po siya doon sa pinanggalingan ng pagsabog. Parang tumalon po siya na parang tumilapon po talaga siya papunta doon sa delivery truck po ng Abenson at saka nung Starex na black. Okay. Marco, ang sabi ni Nympha ng Double B, ay 3 ang patay, lahat yung mga pasahero nung delivery van. Wala pang balita kung dun sa condo unit may patay din? Wala pa po. Base po sa pagtatanong-tanong ko po, ma'am, wala po silang hindi pa po sila makaakyat dun sa mismong unit na sumabog po. Okay. Marco, kung ano man ang makalap mo pang balita, pakitawagan mo kami dito sa State of the Nation, gayon din sa GMA News.
Yes po, ma'am. Okay po. Maraming salamat, Marco Marcelo, isa po sa mga segment producer ng GMA News.